Aga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Grabe, napanood nyo ba yung hearing, Senate inquiry? Senator Jinggoy, grabe, parang di umano siya ay nag-astang abogado ni Marcos at ng PIDEA. Nako, yan po ang mga komentaryo ng marami. At marami nga pong nagsasabi na ito si Jinggoy ay natakot sa kaso niya. O, syempre nga naman, di ba, may chilling effect ngayon ng administrasyon eh. O, bakbaka, sige, bakbaka. O, yung kaso mo, bubuhayin natin. And bakit po? Nangyari yan kay Pastor Kibuloy. Nangyari po yan kay Kuya Gob. O, nakikita natin kung paano nila harangan ng maisug. O, ngayon, binabanatan si Kong Alvarez. Di ba? O, naku, matindi. Kaya siguro, sige. Subukan mo, Jinggoy. Sige, banat ka pa. Ay, naku. Ewan ko but siguro pati mga bashers may iintindihan nila kung saan tayo nang gagaling. Siguro naman, makatao yung kanilang pag-uusga dyan. So, si Senator Jinggoy ba ay siya ay tiningnan niya ang magkabilang panig o meron na siyang husga? Case closed na. Ito po ang problema natin. Ngayon, puntahan na natin agad-agad. Ito si Senator Jinggoy. Gusto ko ipakita sa inyo ito. At kayo na po ang humusga. Dahil po, ako po ay medyo tinabangan ng bahagya. Ay, ng sobra-sobra dito kay Jinggoy. Ayan, pag-usapan natin yan. O, pakinggan natin. Yung mga ibang detalye, alam mo. Yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin ayaw mo rin sabihin. Parang natatawa yung nasa likod. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin alam mo, Mr. Jonathan, o ano ba rango mo? Colonel? Hindi po, agent po. Agent. Agent. Alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito panay hearsay, hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, there was never included in the blood list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PIDEA, they were never included in the blood list. Alam mo, Your Honor. Alam mo ito, okay. Ako muna, channel ko to. Joke lang po, Senator. With all due respect. Okay? Dumating po kasi kanina dyan si Senator Chis Escudero at pinaliwanag niya na ang pwede lang sabihin ng isang iniimbestigahan is yung kanyang personal knowledge. So kung may tanong po kay Morales about sa ibang tao na hindi niya masagot, hindi po yun po pwede. Kasi personal knowledge. Maganda pa nga ang pagkakabanggit dito ni Chis Escudero. Panuorin nyo po, ni-live ko po yan. Maganda po. Alam mo ang nangyari dito kay Senator Bato? Ay, Senator Jinggoy. Pasensya na po and this is my opinion. At yan din po ang sinasabi kanina nung naka-live ako. Marami pong komentaryong ganyan, marami nagme-mensahe na kayo po daw ay Senator Jinggoy. Kayo po ay naging bias. Nag-asta kayong abogado ni Marcos at ng PIDEA. Nag-asta po kayo na parang natakot kayo doon sa inyong kaso, kaya sumipsip kayo ngayon kay Marcos. Dahil may kaso kayo. At alam naman natin na maraming nabubuhay na kaso. Patay na kaso ni Pastor Kibuloy, binuhay. Yung kaso ni Kuya Gob, binuhay. Pag ikaw ay na Duterte tag ka. Pag ikaw ay, ibig sabihin ay kumalaban sa gobyerno, yung kaso mo mabubuhay. So maraming nagsasabi, kaya yung tono ngayon ni Senator Jinggoy, in aid nung kanyang kaso, hindi in aid of legislation. Tatandaan po natin, ang inquiry, Senator, hindi po natin pwedeng husgahan kung nagsisinungaling siya o hindi. Diba? Ang dapat pong ginawa ni Senator Jinggoy dito, pinakinggan niya parehas na panig. Ang problema dito, ang ginisa ni Senator Jinggoy ay si Morales ng si Morales. Hindi niya naman tinanong ang PIDEA. Meron na agad siya. Tingnan mo si Senator Jinggoy hindi dumating nung unang inquiry dyan sa Senate. So siguro, inaaral niya muna, hindi ko alam. O kung may inaantay siyang go signal kung kaninong Poncio Pilatong mataas. Di natin alam. Ayaw natin magbintang.
But definitely wala siya nung una. Tapos ngayon, pumasok siya. Akala natin tutulong sa inquiry. Tandaan po natin, pagdinig. Inquiry. Ibig sabihin, dapat bitinggin mo magkabilang panig. Ganun po dapat. Magkabilang panig. Ang nangyari dito, hindi nyo dininig. Hinusgahan nyo si Morales. Kaya po galit ang taong bayan. Sigurado, matutuwa yung pulahan sa'yo. Pero yung iba, hindi matutuwa sa'yo. Bakit? Hindi mo dininig eh. Alam mo, isang senyales, kung nagkaroon kayo ng pagdinig, parehong partido galit. Galit ang mga Duterte sa'yo, galit ang mga DS sa'yo, galit ang mga pulahan sa'yo. Bakit? Kasi pinakinggan mo parehas. Isang senyalis yun ng patas na pagdinig. Galit sa'yo magkabilang kampo. Ang mangyayari dito, matutuwa sa'yo ang pula. Antayin nyo. Tingnan nyo kung totoo sinasabi ko. Huwag kayong maniwala kay Coach Oli. I-research ninyo. Kaya nga pagdinig eh. Kaya nga hearing. Kaya nga inquiry. In aid of legislation, ano magagawa mong batas dyan? Ito tanong ko lang kay Senator. Yung asta ba niya ay gusto niyang malaman ng katotohanan? Gusto niya makapagsalita ang magkabilang panig para may magawang batas? Pagkatapos mong gisahin si Morales, pagsalitaan ni Maricel, wala ka na. Anong klaseng pagdinig yan? Di ba? Kung talagang seryoso ka, gusto mong madinig magkakabilang panig, dapat nandiyan ka. Dapat tinanong mo rin si Maricel. Ako ayoko nga madami si Maricel dito eh. Hindi ko nga siya ginamit na thumbnail. Kasi nga para sa akin artista, but mamaya natin i-explain yan. Okay? Pero sana naging patas, kung magtatanong ka, tanungin mo parehas. Huwag po tayong gumaya dun sa ibang sekretary, nagsisimula pa lang ang kaso, case closed na. Kaya po nagagalit ang taong bayan sa mga ganyang klase ngayon. Evelyn B, maraming salamat po. Naunawaan niyo po? Kaya napipiko ng taong bayan eh. Bakit kanyo? Halatang halata. Ito hindi ko sa pinagtatanggol si Senator Bato. At least si Senator Bato, pag ginisa niya si Morales, binanatan din niya yung PIDEA. Nung sinabing, totoo to, I certified totoo tong document na to, sinasabi mo bang sinungaling ako, binanatan niya rin. Yes, maraming magagalit sa kanyang DDS kasi hindi pantay yung expectation nila bilang a Duterte follower ito si Senator Bato, nakukulangan sila. But definitely, pati pulahan galit sa kanya. Why? Kasi parehas niyang ginisa. Parehas niya. I may disagree with Senator Bato. Sa katotohanan, nakukulangan ako sa kanya. Sa kanyang pag-iimbestiga, nakukulangan ako. Okay? That is my personal opinion. Pero hindi ko masasabi ngayon, this time, na mali si Senator Bato, naiintindihan na natin. Yes, for me, he could do better than that. Dapat ginisa niya. Kasi nga, meron akong panig na talagang gusto kong lumabas yung katotohanan. Medyo syempre, considering na I know, medyo bias ako sa Duterte. Alam nyo yan. No? Pero sa isang banda, pag tinignan mo magkabilang panig, kaya galit sa kanya, ito, wala. Tingnan mo, pupurihin siya. Pogi points ito ngayon sa pulahan. Pupurihin to ng todo, abangan ninyo. Ang grabe yung ginawa ni Senator Jinggoy. Nagsasalita pa lang si Senator Bato, pa-intro pa lang, pumasok na siya. Hindi niya talaga papapasukin anything. Kailangan makauna siya dito kay Morales. Di ba? Sana tinanong mo rin si Maricel. Tinanong mo ba PIDEA? The way na tinanong mo si Morales. Tandaan po natin dito. Papaalala ko lang po dito, wala kayong karapatang manghusga kung sinungaling o hindi, may kasalanan o hindi. This is in aid of legislation. Merong dapat magawang batas. Ano magagawang batas dyan sa pagtatanong mo? Una, sa tingin ko, kung meron dapat magawang batas, kaya tayo nagkakaproblema dito dahil merong takot magpa-drug test. Yan ang dapat magawa. Yang batas na yan, kung meron tayo dapat mapiga rito, makagawa ng batas in aid of legislation, makagawa ng batas na drug test para doon sa mga national candidate, national electorate, yung mga tatakbo, President, Vice President at Senators and the secretaries. Pangalawa, dapat ito tinitingnan dito kasi tinitingnan dito paano nag-leak yung
document. Yun ang naging issue. Pero dapat, alam mo, para sa akin, tingnan din ito. Saglit ha. May mga mods po ba? Dapat tingnan din ito sa isang panig na pag mataas ka, nahaharang yung raid. Pag mataas ka at ni-raid mo ang isang mataas, matatanggal ka. Dapat inimbestigahan yun dito eh. Kasi obviously, ang panig ni Morales, okay, hindi ko tinasabing tama si Morales, hindi ko rin sinasabing mali si Morales. Pero dapat pinakinggan natin. Kaya nga in aid of legislation, gagawa tayo ng batas. Ano bang pwede nating mapiga rito para makagawa tayo ng batas? Kung talagang nakikinig kayo, kung talagang nagtatanong kayo ng katotohanan, ang talagang batas dito dapat maiwasan na ang palakasan. Pag pwede mong i-raid yung mga maliliit, mga dyaryo bote, mga tindero, mga nagpi-fishball, dapat pwede mo ring raidin ng mayor, pwede mo ring raidin ng senador, pwede mo ring raidin ng presidente. Yan ang naging problema. Pag pinanood nyo, doon naging problema. Sinasabi nga, teka muna, bakit pinahinto siya? Ipinaparaid, pinahinto siya. Tapos ang gustong raidin yung tigpipiso. Yun yung binanggit niya eh. Ibig sabihin yung mga small time. Tigpipiso ang gustong raidin. Ano ibig sabihin? Dead end. Dead end po yun. Kasi pag ni-raid mo na yon, tapos ka na yun na yun. Hindi ka na daw pwedeng makialam. So sa madaling salita, na-raid mo yun. Eh yung mga malalaki, wala na. So ganun ang binigay na assignment dito kay Morales. Diyan ka na lang. Ha? Eto mga bilyonaryo, amin to. Hoy Morales, diyan ka sa tagpipiso. Magtiis ka dyan. Masyado kang bida-bida. Ito po nagiging problema sa bansang Pilipinas. Pag gumagawa ka ng tama, galit ang maraming tao sa'yo. Ulitin ko, hindi ako para maghusga kung tama si Morales o hindi. Pero, dapat binigyan natin ng chance. Nadinig ba siya? Hindi. Ginisan nyo eh. Ginisan nyo lang. Ako, yung nangyari kay Maricel, in fairness to her, ayoko siyang pakialaman. Kasi alam nyo naman si Coach Oli, hindi pumapasok sa personal. Bagamat makakatulong sana siya sa kaso at pwede siyang maging hero, pero it's her choice kung ayaw niya maging hero. Artista siya eh. Bago pa naman siya nagsalita dito, ganyan ang stand ko kahit before pa. Bago pa nagsalita si Senator Robin, ganyan ang stand ko before. Diba yung sinabi ni Senator Robin? Ang problema kasi tao rin yung mga artista. Patay na, pinipicturean pa. Sana, kasi minsan ang mga vloggers, ang mga media men, hindi po ginagawang content ang wala namang connection sa politika. Kasi hindi naman yan magiging basis ng ating ng ating ekonomiya. No? Bagamat, yes, makakatulong siya, huwag natin pwersahin. Katulad nung nangyari kay Jano Gibbs. Dati hindi ko sinakyan yun, maraming sumakay doon. Di ba? Ayaw ko noon, bakit? Pinicturean pa, patay na nga. Ginawa pang topic. Hindi po maganda pag pumapasok na tayo sa mga personal na issue. Tao-tao lang tayo, issue-issue lang tayo. Kaya hindi ko, yung kay Maricel, bagamat hindi, nabitin ako talaga kay Maricel dahil sa pagtanungan sa kanya, pero nauunawa ko, okay? Pinaliwanag ko lang to, hindi ko po inaano si Maricel. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman